Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ira Y. Cruz mula sa Education Section ng NFRDI ang makakasama ninyo sa bagong palatuntunan, ang NFRDI On Air. Dito sa programang NFRDI On Air, kakapanayamin natin ng iba't ibang mga eksperto at siyentista upang masinsinang maipaliwanag sa atin ng iba't ibang mga paksa patungkol sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Layon din ng programang ito na mag-itampok ang mga ginawang pananaliksik ng ating mga siyentista sa NFRDI at para maipabatid ang kahalagahan at papel nito upang mapayabong ang sektor ng pangisdaan at higit sa lahat, mapaunlad ang kabuhayan at pamumuhay ng ating mga mangingisda. Ngunit bago muna ang lahat, para magkaroon ng kaalaman ang ating mga tagapakinig at tagapanood kaugnay sa news update sa NFRDI, tayo ay tutungo muna sa balitang NFRDI. Sa balitang NFRDI, isang focus group discussion para sa Fisheries Vulnerability Assessment Tool, Data Validation and Mapping ang isinagawa ng National Fisheries Research and Development Institute sa pakikipagtulungan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Cordillera Administrative Region para sa mga lalawigan ng Kalinga at Apayao noong April 21 at 22. Nilalayon ng aktibidad na ito na linangin ang vulnerability maps ng capture fisheries at aquaculture commodities na makatutulong sa pagsusuri sa value chain ng mga pangunahing commodities sa rehiyon. Ang aktibidad ay dinaluhan ng mga local stakeholders at representatives sa mga ahensya at pamahalaang panlalawigan, National Stock Assessment Program at Provincial Fishery Office. At ngayon, para sa unang episode ng NFRDI On Air, ating tatalakayin at kukumustahin ang kabuuang estado ng ating pangisdaan sa gitna ng pandemya. Dahil dito, makakausap natin si Department of Agriculture Undersecretary for Agri-Industrialization and for Fisheries, Yusek Cheryl Marie Natividad Caballero. Si Yusek Caballero ang tumatayong chairperson din ng governing board ng NFRDI o ng National Fisheries Research and Development Institute. Magandang araw po sa inyo, Yusek, at welcome po dito sa NFRDI On Air. Magandang araw, Ira, sa mga tagapakinig ng NFRDI On Air. Ma'am, una sa lahat, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo sa amin para makapanayam po namin kayo dito po sa pilot episode ng NFRDI On Air. Ma'am, una po muna sa lahat, kamusta po ba kayo, ma'am? Tayo ay nasa adjustment pa rin ng pangyayari dahil sa COVID-19 at tayo ay nagagalak na kahit ito ay nakakapagpalayo sa atin sa ating workplace, we are as effective as we should be when doing online meetings. Awa naman ng Diyos, lahat tayo ay malusog, ganun din ako. At panalangin ko na lahat tayo ay maging malusog sa paglalaban nitong pandemya. Thank you. That's great to hear po, ma'am. Bali po, ma'am, sa una po nating tanong, ma'am, ano-ano po ba ang mga programang pang-agribusiness ang ipinapatupad ng Department of Agriculture ngayon? At sino-sino po ba ang ating target sector dito? Madaming programa ang ating Department of Agriculture para tugunan yung challenges ng pandemya. Nandyan, nagsisimula, titignan natin yung agricultural value chain sa seeds, no? Dito sa ating agriculture side, nandyan po ang National Seed Technology Park na tinatayo natin under the context of agro-industrial development. Sa level naman ng fisheries, meron din tayong provision and development ng ating hatcheries. So ito ay nakalagay naman sa ating national technology centers, ganun din sa ating technology outreach stations to establish not only research-based hatcheries but also community-based and community-managed hatcheries
in support and in coordination also with the fisher folk and the private sector. Aside from that, we also have programs for production. So ito yung namimigay tayo ng fingerlings sa pangisdaan at sa DA naman nagbibigay tayo ng planting materials. Kasama din ang intervention ng pamimigay sa fertilizers for the agriculture sector, while sa fisheries naman we give feeds to fisher folk that are engaged in small aquaculture production. There are also interventions in terms of market linkages. And we have Kadiwa platform. We have the different variants of Kadiwa. Kadiwa face-to-face or ito yung brick and mortar store na nakalaan at nakalatag in partnership kadalasan with local government units. We have Kadiwa on Wheels, so these are mobile stores. Kadiwa Online, or these are virtual marketplaces. And bago naman na dinagdag nating derivative sa fisheries, of course, we have the Isda on the Go and yung ating Oplan Isda, which aims to link the aquaculture producers and our capture fisheries direct to markets in Metro Manila through business-to-business platform where BFAR provides logistic support. And lastly, of course, we also have access to training through NFRDI in partnership with BFAR. NFRDI is in the stage of rolling out this implementation of ating Aqua Negosyo para sa Pilipino together with BFAR regional offices, wherein tayo po ay pwedeng matuto via online training kung ano itong mga kaalaman sa pangangalaga ng bangus, tilapia, seaweeds, shellfish, and at the same time, we also have access to credit wherein those who are properly trained and who would like to take the initiative in going into a real business, they can also go to the Agricultural Credit and Policy Council for them to be able to access to affordable credit at zero interest and no collateral, which is open to the younger agripreneurs, to cooperatives, to individuals who are registered under the RSBSA o yung registry system for the basic sector in agriculture, and doon sa ating registry system naman sa fisheries, which is FishR. So these are all mechanisms to make our agriculture and fisheries resilient during the pandemic and beyond. Kaya nila ito ma-avail? Sa paanong pamamaraan po? Well, una sa lahat, kailangan nilang bisitahin ang ating tanggapan or ang ating online virtual presence sa ating mga websites. So they can just go to Google and log in and type BFAR. So they can go to the specific website of BFAR. And the same manner with NFRDI then, because we also have technology transfer to commercialization mechanism. So these are the two important offices that they can visit, of course, pagdating sa technology production inputs. But for credit, they can go to ACPC and log in also doon sa website ng ACPC. So napakagaling kasi ni Google, no? All you have to do is type the word and the websites will be displayed on screen. Of course, the Department of Agriculture, ganun din, they can pay a visit to the regional offices of the DA or visit them on their websites as in the same manner as when we do it for our fishery sector. Ngayon po ma'am, sa gitna po ba ng pandemya, ano po ba ma'am yung kabuuang lagay ng sektor ng pangisdaan? At ano-ano po ba yung mga ginagawa ng kagawaran ng Department of Agriculture upang matugunan ang pangangailangan ng ating mga mangingisda at upang mapanatili ang sapat na supply sa merkado? Okay. Sa gitna ng pandemya, nakita natin ang challenges pagdating sa logistics.
Karamihan na apektuhan ito ay ating mga small fisher folk who could hardly go out and do their capture fisheries in the open because of certain lockdowns. Kung sila man ay nakakalabas, nahihirapan naman silang magdala ng produkto sa merkado o sa ating mga fish sites dahil ganun pa rin, limitado ang kanilang movement. So this was reflected in the past year and to a certain extent up to this period. No? Ganun din, ang kagandahan lang sa commercial fisheries naman, pwede silang dumaong ang kanilang mga bangka doon sa ating mga fish ports. Kung saan pinangangalagaan naman ito ng Philippine Fisheries Development Authority. So this enables them to land their products in these fish ports. So transport problem has caused a big challenge to them as they were not able to go out and bring their produce to market. Similarly, ganun ang ating kagyat na ginawa ay through the regional offices of BFAR, the issuances of license or permit transport to transport to produce has been expedited. So mararamdaman natin na papasok ang ating mga produkto lalo na ngayong open season. So to elevate this to elevate the game ika nga and do these services faster, we have established Oplan Isda, no? So Oplan Isda aims to come up with a faster mechanism to bring the produce from the wild catch, from the fish landings to the markets in Metro Manila. Kaya lang ang pakikipag-ugnayan dito ay sa mga kooperatiba na o sa mga organininda para sila ay magkaroon ng access sa wholesale price following the farm gate price as much as possible so that they can have continuing source, meeting them with their aquaculture producers and capture fisheries organizations via this platform of business-to-business linkages. So ginawa natin yan, naumpisahan natin sa Valenzuela and we're just so happy that the LGU in Valenzuela was very supportive of allowing this to happen with their private markets and public markets. We are also doing the same for Quezon City through cooperatives then. And we want to elevate this also in other Metro Manila cities para lahat tayo ay may access to fishery-based protein sources. Maraming salamat po, Yuse Caballero. Magbabalik po ang programang NFRDI On Air. Makalipas lamang po ang ilang sandali. The National Fisheries Research and Development Institute, or NFRDI, is the lead government agency for fisheries research and development in the country. The institute was created by virtue of Section 82 of Republic Act No. 8550, otherwise known as the Philippine Fisheries Code of 1998. NFRDI is an attached agency of the Department of Agriculture, effective last quarter of 2019. And is the primary research arm of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, or BIFAR. The Institute also collaborates closely with DA-BAR, DOST-PICARD, CIFDEC, the Academe, LGUs, and other stakeholders. Last quarter of 2019, the DBM already released the 100% approved plantilla of the Institute. Through this collaboration, NFRDI aims to contribute significantly the achievement of DA Secretary William D. Dart to win gold for the agri-fishery sector, which is masaganang ani at mataas na kita, or increased productivity and higher income for the fisherfolk. With that, by 2025, NFRDI aims to be a leader in fisheries research for development towards a food-secure and resilient Philippines
with empowered and prosperous fisherfolk and industry. Its mission is to generate scientific knowledge and technologies that is responsive to the needs of the fisherfolk and the fisheries industry. We coined our core values from the acronym of the Institute, NFRDI. Nurturing and empowering, forward-looking, responsive, dedicated, innovative, and action-driven. Under Section 85 of the Republic Act No. 8550, as amended by Republic Act No. 10654, NFRDI has been tasked specifically to establish a national infrastructure unit complete with technologically advanced feature and modern scientific equipment which shall facilitate, monitor, and implement various research needs and activities of the fisheries sector, provide a venue for intensive training and development of human resources in the field of fisheries, a repository for all fisheries researches and scientific information, provide intensive training and development of human resources in the field of fisheries for the maximum utilization of available technology, hasten the realization of economic potential of the fisheries sector by maximizing developmental research efforts in accordance with the requirements of the National Fisheries Conservation and Development Programs, also possibly through collaborative efforts with international institutions, and formally establish, strengthen, and expand the network of fisheries researching communities through effective communication linkages nationwide. The Governing Board oversees the NFRDI's administration, which composed of the Undersecretary for Fisheries as Chairperson, the BIFAR Director as Vice Chairperson, and 7 board members which compose of the NFRDI Executive Director, the PICAARD Executive Director, a representative from the academe, and 4 representatives from the private sector who shall come from the following subsectors: municipal fisherfolk, commercial fishing operator, aquaculture operator, and post-harvest or processor. At present, the following composes the NFRDI Governing Board: DA Undersecretary for Agri-Industrialization and for Fisheries, Yusek Cheryl Maril Natividad Caballero, BIFAR National Director Eduardo B. Gongona as Vice Chair, and 7 members who are NFRDI Acting Executive Director Dr. Lilan C. Garcia, Executive Director of DOST PICAARD, Dr. Reynaldo V. Ebora, President of the Philippine Association of State Universities and Colleges, or PASUC, Dr. Tirso A. Ronquillo, Representative of the Commercial Fisheries Sector, President of the Alliance of Philippine Fishing Federations Incorporated, Mr. Alonso L. Tan, Representative of the Municipal Fisheries Sector, from the National Fisheries and Aquatic Resources Management Council, Mr. Felizardo C. Lim, Representative from the Aquaculture Sector, and President of the Three Light Aqua Resources Incorporated, Mr. Joseph Martin H. Borromeo, Representative from the Post-Harvest Sector, and the Vice President of Feedmix Nutrition Specialists Incorporated, Mr. Norberto O. Chinquang. It is during the Governing Board meetings that NFRDI provides update for its accomplishments, bring to the 4 critical issues on fisheries, and recommend fishery policy based on research results. The approved policy recommendations are then implemented by BIFAR through its regional fishery offices. The notable accomplishments of NFRDI are its policy recommendations and technology development that have been adopted by the sectors such as closed fishing season for the conservation of sardines, closed fishing season for the conservation of small pelagic fishes, closed fishing season for the management of galunggong or round scad, closed fishing season for tawidis, establishment of 4 tawidis reserve areas, promotion on the use of extruded floating feeds for tilapia and milkfish cage culture, breeding and culture of maliputo, breeding and culture of common carp, culture of red mangrove snapper in ponds and cages, breeding and culture of ornamental fish, hatchery rearing of sea cucumber, and nursery rearing for blue swimming crab. In addition, another set of policy recommendations were also submitted for adoption in various fishery management areas in the country. These are harvest control rules of Indian mackerel and mackerel scad in Lamon Bay and Albay Gulf, and harvest control rules of blue swimming crab, Indian mackerel, and lattice monocle bream in Visayan Sea. Despite the challenges ahead, the NFRDI is resolute in pursuing scientific research that will contribute to the DA's twin goal: a food secure and resilient Philippines with empowered and prosperous farmers and fisherfolk. All this
we believe will eventually redound to a productive and sustainable fishery industry and vibrant economy. Have a prosperous and productive year. Mabuhay ang sektor ng agrikultura at pangisdaan. Tayo po ay muling nagbabalik sa programang NFRDI On Air, kasama pa rin ng inyong lingkod, Ira Y. Cruz mula sa Education Section ng NFRDI. Kanina ay natalakay ni Yuse Caballero ang kabuuang estado ng sektor ng pangisdaan sa gitna ng pandemya at ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng ating mga mangingisda. At sa pagpapatuloy ng ating panayam, Yusek, ano po ba ang mga pangunahing layunin nyo sa fisheries at mga kaukulang programa upang palaguin ito? Gaya ng nabanggit natin, ang fishery nakaugnay doon sa management system natin sa fishery value chain. Pangalawa, it has to be market-driven, and at the same time, we should be able to provide strategies to ensure the resilience of our fisherfolk. So yung unang bahagi ng value chain, we have to ensure that the participatory and inclusive approach in developing the sector, whether it be for capture fisheries or aquaculture, has to be established. So meron tayong mekanismo para isagawa yung paggugrupo ng ating management ng ating fisheries sector. So we adopt the, of course, mechanism of fisheries management areas, and at the same time, we promote a science-based mechanism to address our monitoring and control and surveillance systems to make sure that the fish stocks are not depleted. So they are given proper time to replenish. That is for our capture fisheries. Ang kagandahan nito, the participatory engagement of the different sectors, particularly from the government side, nandiyan ng DA, BFAR, NFRDI, at ang Science Advisory Board para ilatag ang ating monitoring system using the National Stock Assessment Program. Alamin natin kung gaano kadami ang ating fish stocks na available to feed the population, and at the same time to ensure its sustainability for the future generation. So a national fish stock assessment is being done by NFRDI, and funding has been provided for this. In the context of coming up with reference points for proper appreciation on are we going to do conservation measures, are we going to do closed fishing season in certain FMAs? So these are the tools that we need to come up with informed decisions. Kagyat niyan ay ang paglatag din ng mga ordinansa na sa pag-LGUs, local government units, and at the same time, the stakeholders. So nandiyan ang representation ng ating municipal fisherfolk, commercial fisherfolk, of course, the processors, canneries, as well as the traders that are involved in the process. So we look for a way, for a means to really make it a win-win mechanism, also with the representation of our NGO partners. So dahil ang ating pangisdaan takes cognizance of the ecosystems-based approach in fisheries management, these are important tools and mechanisms to ensure that everything is magkakaugnay. So kung anong ginawa natin, it will have effect on the food chain. So that's where science and participatory decision-making comes in through the establishment of FMA Management Board. On the local context naman, nandyan yung interventions natin, kagaya ng nabanggit ko kanina sa value chain, and to promote also post-harvest facilities establishment. And through the Philippine Fisheries Development Authority, which is a government-owned and controlled corporation under the Philippine Fisheries, we aim to strategically invest in resilient fish ports
complete with post-harvest facilities, ice making, and cold chain to make sure that our catch is not only for fresh, but it can be also chilled, frozen, so that it can sustain and ensure the longer shelf life. So, kasama din dyan sa isang banda, yung processing naman, no? And we take cognizance of the investments available through Bayanihan 2 and the improvements, again, that we can do through our GAA for 2021 and 2022. So, isa sa mga importanteng post-harvest facilities na ating tinitignan through the Agro-Industrial Business Corridor and Agribusiness, Aquabusiness Incubation Platform is the establishment or enhancement and upgrading of these post-harvest processing facilities, which can serve as common services to serve and provide necessary support to our fishing folks, no, fisher folks. So, hindi lang sila matutulungan sa kanilang mga production initiatives using efficient gears, kung sila ay nasa capture fisheries, or improved fingerlings as a result of the continuing research and technology application done by NFRDI, also in partnership with SIFDEC, no? Dahil yan yung mekanismo ng pagbaba ng ating mga teknolohiya mula sa ating mga international research partners to the local system through NFRDI, and NFRDI back to BFAR for commercialization and expansion. So, ito kong i-highlight ang konteksto ng Agro-Industrial Business Corridor dahil we now look at our FMAs, no, as a take-off point for the establishment of Agro-Industrial Business Corridors. So we connect this not only on the capacity building of our community-based fisher folks, but also to connect this with the modern facilities for processing. Kaya magkakadikit yan to make sure that value addition happens in every species and every products that we support and introduce, and to be upscaled also by our fisher folk and private sector. So it is an entire gamut of developmental process, making sure that we are inclusive, market-oriented, and sustainable. Dito natin makikita, ma'am, yung kahalagahan ng whole of a government approach, no? Tsaka yung parang pakikipag-partner din po ng government sector sa private sector, no? Para mas maibaba pa po yung mga different technologies, and of course, para mas maintindihan pa po ng ating mga kababayan yung tinatawag nating grassroots, kung ano nga po ba talaga yung kahalagahan ng sa fisheries, at para syempre ma-improve na rin po natin yung science communication po natin, ma'am, no? Kasi po, 'di ba? It's lahat po ng mga policies natin should be science-based. So, paano po ba natin ini-improve ng ahensya ng Department of Agriculture yung tinatawag naman po natin na science communication po, no, para sa mga taong hindi po science related ang course o hindi naman din po masyadong nakakaintindi sa science. So, paano po natin i-improve yung para mas ma-appreciate po natin, mas ma-appreciate nila yung programa na ipinagkakaloob ng DE? Yes, that's a good question, no, Ira. Ang unang titignan natin ay ano ba ang konteksto? So, when we look at the overall structure, when we talk of our fisheries, we look at our oceans, no? And ocean governance should be part and parcel of the mechanism that everybody should be able to understand, both at the national level, regional, municipal, and barangay. We also contextualize it in terms of multilateral partnerships. So we have international agreements, bilateral agreements, para iisa yung pananaw natin sa ating dagat, no? Because this is one important resource dahil may epekto yan kung hindi natin i-manage ang ating paggamit ng ating mga resources
the ocean captures carbon, it also generates oxygen, no? So dapat yung ating patuloy na pagtatanim ng ating mangroves to provide the necessary mechanism to understand the fish stocks, yung seagrasses natin. So ito ay parte ng siyensya na ang sinasabi sa atin ng siyensya, dapat patuloy nating panatilihin ang hindi pag-akyat ng temperatura. So that is something that has that will be related to our management, of course, and science plays an important role in coming up with baselines, no? Para tayo ma-measure kung tayo ba ay umiinit pa yung ating paligid, and what measures have to be undertaken in terms of ensuring that our flora and fauna are still not extinct. Sa pagpapaintindi ng siyensya, science is a tool, a mechanism, a methodology wherein it is finite, it is objective, and it is understandable in terms of reference points and baselines. So sa pagpapaintindi nito sa ating mga hindi science graduates, it's a simple act of understanding what happens to your environment. So pag tinignan natin yung konteksto ng food chain, no, ang maliliit ay kinakain ng mas malalaki at ang mas malalaki kinakain ng mas malalaki pang isda, so forth and so on. So kung hindi natin mapangalagaan yung ating mga planktons na kinakain ng isda, then paano dadami ang isda kung tayo ay patuloy na hindi mapangalagaan yung kanilang mga where they spawn, no? So it is one simple understanding of how the environment and human activities have created heavy toll in the environment and in our fisheries sector. So reflection lang yan ng kakulangan ng ating supply, kung meron man sa ibang bansa ay ibang lugar, dahil it's a result of our human-induced activities. So these things have to be understood in that context, at ang epekto nito, nawawalan tayo ng hanap buhay, kumukonti ang kita ng ating mga mangingisda, or kumukonti ang ating nahuhuli. But this is an effect of our practices that may not be unsustainable at times. So that's how I see it, and that's how science can be properly communicated to people na walang background sa siyensya, but are part and parcel of our ecosystems and our survival. So of course, nandyan din yung kagyat na paglaban sa illegal, unregulated, and unreported fishing. So isang aspeto yan na dapat nating pagtulong-tulungan, dahil kung gagamit din tayo ng fishing gears na makasisira sa tirahan ng mga isda, then that will also have effect in terms of sustainability and fish supply availability. So our appeal is that we have to support, build up, strengthen the fisheries management areas. And I'm just so happy that even the Department of Environment and Natural Resources, as well as the Department of Interior and Local Government, has provided their respective memorandum circular to support our FMAs. So we also would like to enjoin our local government executives to do the same, plus all the stakeholders that are part and parcel of our fisheries sector. Thank you, Yusek. Yusek, pagdating naman po ba sa aspeto ng climate change, ano po bang mga kaukulang estratehiya ang palagay ninyong makakatugon sa sektor ng pangisdaan at para maproteksyonan ng kanilang kabuhayan? Well, isang aspeto dyan ay yung pag-manage ng ating feed conversion ratio, di ba? So, kung sa aquaculture tayo at nagbigay ng feed sa mga isda, dapat ito ay hindi sobra-sobra. Kasi ito ay makasisira sa environment at lalo na rin, minsan nagiging resulta ito ay fish kill.
So, una ay disiplina at tamang pangangalaga, adopting the good aquaculture practices that has been passed on by our Department of Agriculture. Pangalawa ay pagpapagamit din at pagpapalawig ng ating mga feed ingredients, no, that are locally available. So I understand CIFDEC and NFRDI have conducted several tests to validate the formulation, and it has been proven that between 8 to 10 pesos ang cost reduction per kilo for the production ng ating tilapia at bangus, for example. Pangalawa ay pangatlo, kailangan din nating tignan yung aspeto ng animal health diseases. So diyan papasok ngayon yung ating monitoring ng paggamit ng mga antibiotics, no? Kung ito man ay ginagamit na sa aquaculture dahil sa ibang bansa, I think China heavily uses that for their shrimp industry. I hope that will not happen in our fisheries, particularly in the shrimp industry as well. So, climate change is a complex issue, but it boils down to how people manage human activities that is not detrimental to the environment. So, pumapasok din dyan yung paggamit ng resilient fish aggregating devices, yung ating mga boat and gear na hindi nakakasira sa environment. At bukod sa lahat, tignan natin ang aspeto ulit ng National Stock Assessment na yan ang ating baseline. Kasi kung wala tayong baseline, hindi natin ito makukompare. May daming aspeto ang climate change because you also have to manage marine pollution. So marine pollution comes from sounds created by big boats as they pass through this sea lanes, or even those noises that are created by oil exploration underneath. It also provides another area na pwedeng tignan ay sa aspeto naman ng plastics, no? Dahil kadalasan ang mga plastics na ginagamit natin galing sa ating mga disposable na shampoos, no? Yung mga nakalagay sa mga malilit na sachet ay nakakasira at minsan ito ay nakakain lalo na ng mga isda or ng mga tahong, no? Kaya may mga pag-aaral na ganyan na may mga shellfish na nakikitang merong remnants, no? May ilang millimicrons na nakalagay sa kanilang body structure na plastics. So climate change also has something to do with the way we are able to again contribute in reducing global warming. So this involves planting of mangroves that will not only allow the fish, no, and the crabs to multiply in those mangrove areas, but at the same time it is also a natural barrier pagdating ng typhoon, no, pag may mga tsunami. So I understand nung Typhoon Yolanda, isa yan sa mga naging paraan para ang isang barangay in the Visayas was not affected much by Typhoon Yolanda because they have a very good mangrove plantation. Of course, agriculture also has to play a contribution in reducing the effect of yung paggamit ng mga fertilizers na pumupunta sa ating mga water system. So that can create a negative effect to the water bodies wherein we do our aquaculture, or that goes out of the river system and goes to the ocean. So again, we have to contextualize everything in terms of ocean governance, in terms of conservation measures, sustainability,
and addressing illegal, unreported, and unregulated fishing. So all this have to be supported by strong governance mechanisms at the national and at the local level. Maraming salamat, Yusek. At sa ating pagbabalik ay sasagutin ni Yusek Caballero ang ilang katanungan mula sa publiko. Magbabalik po ang NFRDI on air. RDC is one of the national centers of the National Fisheries Research and Development Institute. From NFBC, the center was renamed
fish, and seaweeds culture. With these pioneering and relevant researches, FFRDC is gaining recognition in several national research symposia, including the National Research Symposium of the Bureau of Agricultural Research and the annual scientific meeting of the National Academy of Science and Technology. Under the leadership of the Secretary of the Department of Agriculture and the NFRDI governing board members, the Center continues to strive for excellence in its research and development programs and extension services towards DA's twin goal masaganang ani at mataas na kita for the fisheries sector. Muli pong nagbabalik ang programa NFRDI On Air. Kanina sa ating panayam kay Yusek ay nadagdagan ng ating kaalaman kaugnay sa epekto ng climate change sa sektor ng pangisdaan at ang iba't ibang estratehiya ng pamahalaan upang i-address ito. Ngayon naman ay sasagutin ni Yusek Caballero ang ilan sa mga ipinadalang katanungan ng ating mga kababayan. Una na po riyan ang katanungan mula kay Jason de la Cruz ng Batangas. Yusek, ang katanungan po ni Jason, ano po ba ang outlook ng DA sa future po ng fisheries ng ating bansa? Salamat sa katanungan ni Jason. Ang ating outlook sa ating fisheries ay nahati sa dalawang bahagi. Una, ang ating capture fisheries ay patuloy na lumalawig at susuportahan natin ito sa pamamagitan ng conservation and sustainability measures. Alam natin ang capture fisheries which composed of 24% commercial fisheries and 26% municipal fisheries is the way to go. And we look at industrial aquaculture as a mechanism to sustain food security. We know that we cannot just simply rely on the wild catch, which is a capture fisheries. But we can do measures to complement ang ating sourcing ng ating pangisdaan. So, capture fisheries, which basically nag-aagawan yan, nasa around closer to 50+% na rin. And I understand in the global context, industrial aquaculture is also being seen as the most efficient strategy to feed the growing population and provide sustainable livelihoods. So, with those in mind, we will propose continuing effort to continuing intervention to grow our sector, particularly our municipal fisherfolk, para maging sustainable, scalable, and profitable sila. End of the day, we want to see our municipal fisherfolk as being able, to take part in the in this effective resource management by helping them scale up their operations without having a negative effect to the environment. So both mechanisms, whether capture and aquaculture, will be technology enabled. It is science-based and is scalable and participatory. Thank you, ma'am. Mula naman po kay Jose Pandian ng Rizal. Paano po ba kinakapacitate at tinuturuan na maging resilient ng kagawaran ang mga mangingisda sa gitna ng mahirap na sitwasyon na kinakaharap po nila ngayon? Okay, magandang tanong yan. Una sa lahat, ang konteksto natin ng food security ay nag-uumpisa sa ating mga bahay-bahay. So if we are able to make sure that we can plant some vegetables in our own backyard, kahit sa 3 paso, magiging kabawasan yan sa ating pangangailangan ng pagkain araw-araw. So secondly, we have to look at ensuring that our fisher folk, particularly the artisanal or municipal fisher folk,
are able to have access to diversified income sources. So kung sila ay nasa capture fisheries, titignan din natin kung paano natin matutugunan ang kanilang livelihood by introducing other areas where they can be resourceful and be able to generate their own sources for food and at the same time livelihood. So nandiyan ang pakipag-ugnayan sa kanilang mga may bahay, ang ating mga kababaihan para sila maturuan ng processing mechanisms, no? Kung paano ito ma-prolong ang shelf life ng kanilang mga catch. So that's one area. We also would like to introduce other means by which they can expand or maybe explore aquaculture, either through individual basis or through group or cooperative basis. Kasi kung tayo ay magsama-sama, mas marami, magbayanihan, malaking bagay yan para ma-address natin ang challenges ng pandemya at mas maging resilient and sustainable tayo. And of course, we also have to teach them how to manage their finances. Financial literacy is very important. And savings is also one important way of them becoming resilient. Kahit na pa 10 piso o 20 pesos yan, makakadagdag na meron silang mahuhugutan at hindi sila mangungutang na kagyat. So all these are values that have to be part and parcel of the technical training that we provide. So values formation is very important, and that has to be passed on from the parents to their younger kids, no, or children, para tuloy-tuloy at makapag-invest sila sa edukasyon, mapag-aral nila ang kanilang mga anak at mabigyan ng pagkakataon na maging scientist, biologist, fish experts, and maging competent tayo sa ating pangisdaan. We are one of the largest producers of fish products, and we enjoin our fisher folk to bring their kids, no, to this kind of training and education program. Meron kasi tayong ganitong programa sa BIFAR at gusto nating palawigin yung programa na yan para ang kanilang mga anak ay maging parte ng ating management and manpower pool sa fisheries sector, sa BIFAR, sa NFRDI, sa PFDA. Maraming salamat po, Yusek. Meron po ba kayong last message, huling mensahe po para sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng NFRDI On Air? Oo, thank you, Ira. Mabilis ang panahon, mabilis ang oras. So, akin lang gustong iparating na ang pangisdaan, tayo ay bahagi ng ating pangisdaan. Kasi kung hindi natin pangangalagaan ang ating karagatan, wala din tayong makakaing isda. So it is a continuous effort, not only as a consumer maybe, but also as producers, because any activity that we do will have a negative effect in our ocean. And our ocean bodies are 70% of the world, of the earth, no? So kung titignan natin, napakakonti nung ating kalupaan. But the ocean plays an important role in balancing our climate change, our environment, and sustaining our livelihood for the present and for future generations. So I hope that through this program, patuloy nating mapalawig ang ganyang kaalaman at pangangalaga sa environment. And if we can continue to influence our friends, our neighbors, our family members, then it's not really hard to do this kind of sustainability measures for our environment and to grow our fisheries for the present and for the future generation. Much resources are available in our oceans. For fisheries, we also have areas for tourism. We also have areas for sciences and researches. So, palawigin ang ating kaalaman. Makialam mas palawig and magandang araw sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong panahon at pagpapaunlak sa amin
Department of Agriculture Undersecretary at NFRDI Governing Board Chair, Yusek Cheryl Marie Natividad Caballero. Marami kaming natutunan sa panayam na ito at ang higit sa lahat ay nadagdagan ang kaalaman ng ating mga kababayan kaugnay sa lagay ng sektor ng agrikultura at pangisdaan sa gitna ng pandemya, maging ang mga mahalagang hakbang na ginagawa ng ating pamahalaan upang matugunan ito. Napakahalaga ang ginagampan ng papel ng ating mga mangingisda sa pagpapaunlad ng ekonomiya at sa pagpapanatili ng food security ng ating bansa. Muli, maraming salamat po, Yusek Caballero. Marami po kaming natutunan sa araw na ito. At dyan na po nagtatapos ang ating 1 oras na programang hitik sa bagong kaalaman at impormasyon tungkol sa ating agrikultura at pangisdaan. Ating tatandaan na ang ating yamang dagat ay ating kayamanan, kaya nararapat lang na ito'y ating pangalagaan. Muli, ako si Ira Y. Cruz mula sa Education Section ng NFRDI at ito ang NFRDI On Air.